So ayun guys, good morning sa inyo dahil wala tayong pasok ngayon. Tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng Pay4X. Yung application yan, ilalagay natin dito sa baba. Yung application na Pay4X kung paano magka-cash in sa may GCash. Kasi yun yung ginagamit ko dito guys kapag ka nagka-cash in ako sa may GCash ko. Ginagamit ko tong Pay4X. So ang kailangan nyo lang gawin, punta kayo ng Play Store o kaya App Store. Download nyo muna yung Pay4X. So kung tatanungin nyo kung ano bang app yun, para siyang Western Union or yung pera, basta mga pera padala para din siya. Ganun lang din siya, yung Smiles, parang ganun lang din. Ang naman pa dito, paminsan-minsan, parang isang beses sa isang buwan, libre na yung ano niya, yung remittance fee, wala ka nang babayaran. Tapos ituturo ko sa inyo yung paano i-cash in na i-set nyo siya tapos babayaran nyo sa may convenience. Pwede na kayo mag-cash in ng GCash dito guys. Kaya ito yung tatalakayin natin ngayon no, sa mga bago dyan sa Japan, sa mga nalilito. Take note pala guys baka mag-register dyan yung mga nasa Pilipinas. Para lang to sa mga nasa Japan no. At ang kainaman pa dito guys, meron din kayo makukuha na 2,000 yen kapag ka mayroon kayong nirepair na tropa no, gamit yung referral code nyo. Kaya ano pang iniintay nyo? Medyo ano lang talaga, medyo mabusisa or mendoksay yung pagka-re-register niya no kasi hindi rin ganun kadali. Pero kapag register na kayo, napakadali nang gamitin nito guys kasi naka-English naman siya, hindi naman siya naka-Japanese. So bago nga pala kayo gumawa ng account dito guys, kailangan meron kayong residence card, my number yan kasi kailangan yan diyan Para kapag nagsisend kayo ng pera, pumapasok din yan sa tax refund nyo no kasi may papel din sila na binibigay, may certificate din. Yun yung kagandahan dito. So, pupunta tayo dito ngayon sa App Store, guys. Kasi naka-Apple kasi ako. Search na lang Pay4X. Pay4X. So, ayan. Lalabas na yan, guys. Ito yun. Ito yung Pay4X. Ayan yung picture na tatandaan nyo. Tapos, ida-download nyo lang siya. So, ang ilalagay ko muna dito, guys, is yung sarili ko muna ng GCash para ma-demo ko sa inyo ng maayos. Yan, katulad na ito. Lagay ko yung pangalan ko. Lagay mo lang, kailangan lang dyan yung first name at last name. At yung mga sasagutan nyo pala dito guys, hindi naman mahirap. Kasi ang nakalagay lang dito is, nilagay ko lang individual, tapos yung first name at last name ko, yung birthday ko. Yung birthday ng papadala nyo, tapos dito naman sa relationship to receiver, kahit ano lang ang ata ilagay nyo dyan. Kasi ako nilagay ko lang naman siblings, brother, yan, pwede na yan. Tapos lagay nyo na yung number, pinakadulo. Sa baba, yung pinaka-number niya. Tapos, wag nyo kakalimutan pala guys yung address ng papadalan nyo. So, kahit nasa Japan ka, kahit ilagay mo yung address nyo sa Pilipinas, wala namang problema yun. Tapos, pindutin nyo na agad yung next. So, ayan, ganyan yung lalabas. Pindutin nyo yung next. So, complete na. Nakapag-register na ako, nailagay ko na yung beneficiary kung sino yung papadalan ko. Pag okay na, yun, approve nyo na lang. Tapos, next. Okay na guys, na-check na yung beneficiary ko, no? So, pwede ko na siyang padalan ngayon sa Pilipinas or kaya pwede na akong mag-cash in ng GCash dito sa Japan. Napakahirap pala mag-demo. Pag magka-cash in naman kayo, ganito. Lagay nyo muna yung amount. Kuwari, gusto nyo padala kayo ng isang lapad or 5,000 yen. 5,000 yen. Yan, lagay natin 5,000 yen. So, nasa 1,800 peso yun guys. Lumalabas, ayun. Nasa 1,800 siya. So, pipili kayo dyan kung 2,500 yen charge or yung gagamitin nyo yung yung remittance certificate points. Kasi may mga points tayo na nakukuha dito guys. Kapag araw-araw kayo naglalagin or may nare-repair kayo ng mga friends, nagkakakuha din kayo ng points nyan Tapos, hindi nyo na kailangan magbayad ng charge kung marami kayong points. Gagamitin nyo na lang, nakalagay sa baba. Kasi ako ginagamit ko yung points ko, 10. Pag ginamit mo yung 10 points, so wala ka nang masyadong charging free. Tapos lagay mo lang, purpose of remittance. Pwede nyo lagay na investment. Yan, pwede na yan. Tapos next. Tapos email address pala, Tapos pag nailagay nyo na yung email address, okay na yun. Pasensya na guys, tumatalikod akong ganyan, Kasi para ipakita ko rin sa inyo, May demo ko rin ng maayos. Yan, pag na-next ko na, yon lumabas na siyang ganyan. Pag may ganyan na siya guys, yung transaction summary, pwede nyo na yung i-pay now. So, ayun na guys, okay na lahat,
So, kung may points kayo, gamitin nyo yan. Di ba sinabi ko sa inyo kanina para makatipid kayo sa charge. So, ginamit ko yung 10 points. Ayan na yung lumabas. So, ang charge na lang niya guys, 450 yen na lang, no? Hindi na lumalagpas ng 2,000. So, ayan, punta kayo sa Pay Now. Punta kayo sa Pay Now. So, ayan na, nakalagay na yung oras. Kailangan nyo na yung bayaran. Confirm to pay. So, pupunta kayo ngayon ng Lawson Mini Stop. Ito, pwede rin sa, ano to? Seiko Mart. Tapos, Daily. Itong Daily. Tapos, itong Lawson. Yung Natural Lawson. Kasi dalawang Lawson yung meron dito eh. So, yan. Okay na yan. Kunwari, Lawson or Mini Stop. Pindutin ko Mini Stop. Yan. Tapos, lalagay mo lang yung password mo dito sa may mismo account. At ito pala guys, kapag may na-repair kayong tropa, di ba? Meron din kayo makukuha na 2,000 yen. So yun, 2,000 yen na yun, within 3 days ata o 1 week, pumapasok yan sa mismong points nyo. So pag nakapag-invite kayo ng friends nyo na mga 5 tao, so meron na kayo isang lapad. Yung isang lapad na yun, pwede nyong i-cash in agad papunta sa GCash nyo. O kaya, pwede nyo na yun ipadala sa kamag-anak nyo sa Pilipinas. At yung pagbabayad naman sa PayPorX na sa Konbini, pupunta tayo ngayon para ipaliwanag ko rin sa inyo kasi yung QR code itatapat nyo lang doon sa mismong machine para hindi na kayo mahihirapan. Pupunta tayo ngayon sa Konbini para sa tutorial natin para sa inyo. Kapag magbabayad nga pala kayo, pwedeng Lawson or Mini Stop. At pagpasok nyo nga dito sa loob ng convenience store, hanapin nyo lang tong si Lopi, yung machine na to na maliit. Pipindutin nyo lang yung screen tapos makikita nyo na dyan yung QR code. So napakadali lang ng proseso na ito guys kapag nagbayad kayo sa Konbini, no? Walang kahirap-hirap yan. At kung nalilito naman kayo kung saan hahanapin yung code ulit, click nyo ulit yung transaction, tapos i-touch nyo tong convenience store yung sinetup nyo kanina. Ngayon, yung code na yan, itatapat mo lang dito sa may mismong machine, dun sa may transparent. Isa lang kasi yung dala kong cellphone kanina, kaya hindi ko rin na-demo ng maayos sa inyo. Pero ituturo ko naman dyan kung saan nyo itatapat yung mismong barcode. Ayan, kung nakikita nyo yung transparent na salamin na yan, dyan nyo lang itatapat yung mismong barcode. And then, lalabas na yan guys, yung mismong pangalan nyo, kung magkano yung babayaran nyo, tapos may nakalagay dyan na PayPorX. And then, kapag okay na, sigurado na kayo sa pangalan ng papadalan nyo, click nyo lang yung nasa right side sa pinakababa. Yung kulay orange, yung may bilog para hindi kayo nalilito. Tapos maghintay lang kayo ng 3 to 5 seconds, lalabas na ngayon dyan yung receipt na papel na kailangan yung bayaran. So yun na yun guys, ganun lang. Sobrang dali lang, di ba? Tapos yung papel ngayon na yan, pupunta kayo ng cashier, yan yung papabayaran nyo. Kiklik nila yung barcode, lalabas yung price, babayaran nyo. Tapos ngayon, yung pinadala nyo, mga 2 minutes lang siguro, papasok na yan sa GCash nyo, sa kinashin nyo, or kaya sa mga pinadala nyo. At kung meron pa kayong mga hindi naintindihan guys, next time gagawa ulit tayo ng part 2, mag-comment na lang kayo dyan. So ayun guys, sana nakatulong sa inyo yung tinuro natin na pag-cash in sa GCash, galing sa PayPorX. So kung meron pa kayong mga katanungan, next time talakayin ulit natin. Katulad ng kung meron kayong video sa Pinas, no, yung mga pwedeng gamitin na bangko. Papunta sa PayPorX, tapos isasalin nyo sa GCash. Next time tatalakayin natin yun kapag kabisado ko na rin. Kasi wala naman akong bangko sa Pilipinas, kaya hindi rin ako makagawa ng tutorial sa inyo. Sa ngayon, yung GCash lang muna yung tinuro natin yung pag-cash in. So yun lang, salamat sa mga nanood. Jane, mata ne, yoroshiku onegaishimasu. Ngik, ngik, ngik. Bye-bye.